bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Supreme Court matapang nanindigan matapos ang kanilang utos sa gobyerno na ibalik ang 60 billion ng PhilHealth. Mariing nagpahayag ng paninindigan ang Korte Suprema sa pamamagitan ni Associate Justice Amy Lazaro Javier kasunod ng nagkakaisang 15-0 desisyon na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth na naunang inilipat sa National Treasury. Ito ang sabi ng Justice Javier, nakaka-inspire but nakakaya sa kanila, sa administrasyon. Wala na silang mukhang maiharap sa taong bayan ngayon. Sabi niya, tama na ang palusot. Nagpapalusot pa sila eh. Tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa amin ng tulong. Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. Hindi kami magiging bingi sa kanilang hinaing. Hindi kami magiging bulag sa kanilang kalagayan. At lalong hindi kami magiging manhid sa kanilang paghihirap. Grabe. Di ko mapigilan, mapaluha. Salamat po, Justice Javier, sa inyong malasakit sa taong bayan. Sa English, siguro English yung original, No more excuses, no more misdirection of funds and of priorities. The court will not sit idly by, not when the people look and cry to us for help, not when the Constitution charges us to be the singular, indomitable bastion of our people's rights. This court will not be deaf to the pleas of our people. We will not be blind to their plight, as we can certainly not be callous to their agony. Ang matapang na pahayag na ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion at ang 60 billion ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget. Ayon sa Korte, ang desisyon ay agad na ipapatupad. Sa mata ng maraming sektor, ang pahayag at desisyon ng Korte Suprema ay isang malinaw na babala laban sa pag-aabuso sa pundo ng bayan at isang matibay na paninindigan na ang karapatan at kapakanan ng mga mamamayan ay dapat manaig sa lahat ng pagkakataon. So, yan po si Justice Amy Lazaro Javier. Nakakatuwa nga nung oral arguments. Ito yung talagang bumabanat na kinakastigo niya yung Solicitor General si Minardo Guevara pa noon, kailan wala na siya. So, ano ang susunod? Marami pang petisyon na naisampa sa Korte Suprema na I believe laban sa administrasyong ito. I believe unti-unti na yan, lalabas na yan at ako, personal ko lang opinion this is just the beginning. Sa dami ng kaso na isinampa laban sa administrasyong ito, naniniwala ko na papanigan ng Korte Suprema ang taong bayan. Kaya dapat po tayong matuwa dahil meron pa tayong last bastion of our democracy, ang Supreme Court. Tingnan nyo yung nangyari sa impeachment ni VP Sara. Ganyan din, unanimous decision din, binasura. Kaya I hope this will serve as a warning sa mga nakaupo ngayon sa Malacanang
na wala kayong absolute power. Ang power rest on us, the people. At kaming mga katauhan, meron kaming Korte Suprema na tatakbuhan na nakakatuwa dahil handang makinig sa aming hinaing. Ulitin ko, hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa aming tulong. Wow! Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. I hope this will serve as a warning sa nakaupo ngayon. At nakakatuwa naman at handa silang sumunod. Susunod daw sila. Kailang, wala rin eh. Para tayong ginigisa sa sariling mantika dahil nagastos na nila yung 60 billion eh. Ginamit sa mga flood control projects. Ngayon, paano nila may babalik through 2026 national budget? Ang budget, malapit nang pinag-uusapan na sa Senado eh. So saan sila kukuha? Mangungutang na naman. Kaya ito, opinion ko lang ito parang tayo rin ang magbabayad eh. Tayo rin ang magbabayad. Yan ang pagkakaintindi ko. Kung ibabalik nila sa 2026 budget, maghahanap ng pundo, tayo pa rin. I hope totoo yung sinabi ng Pangulo. Yung promise niya na ibabalik niya. Kasi may savings daw sila sa galing DPWH. Nasaan na yun? Huwag naman na mangungutang na naman ang gobyernong ito ng pondo para ibalik ang 60 billion. Kasi kung mangungutang, sino ang magbabayad? Tayo pa rin. So yan na, double jeopardy. Niloko na tayo. Nung inilipat yung pondo na yan, ginastos nila sa flood control projects na wala namang katuturan. Tapos ngayon, baka lang naman, pangamba ko lang ito, sana hindi. Baka mangungutang lang sila para ibalik ang pondo sa pilar, tapos tayo pa rin ang magbabayad. Sana naman, wag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay.